Maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Ako po si Chef Liza, ang inyong reyna ng kusina. At dahil napaka-espesyal ng araw na ito, hindi lamang sa akin kundi sa ating lahat ng mga Pilipino, hayaan niyong ang aking putahing ibibigay ngayon ay isang putahing napaka-espesyal, hindi lamang sa aking puso, kundi sa ating mga puso at tiyan. Walang iba kundi ang putserong baka. Mga sangkap para sa ating putserong baka. 1 kilong puntay pecho ng baka or brisket. Chorizo, ito ang aking sikreto para sa isang masarap at nalalasap na putsero. Tomato sauce, Spanish paprika, carrots, siling verde, bawang, sibuyas, kamatis na panggisa, isang beef bouillon, at ang ating saging na saba. Ito ang rason kung bakit naiiba ang putsero sa lahat ng mga klase ng nilaga na gumagamit ng kamatis. Siyempre, meron tayong patatas, ang ating beans o bataw. Yes, bataw. At ang pechay. Siyempre, asin at paminta. At siyempre, dahil ito ay Pinoy na Pinoy, gagamit tayo ng patis. Papulahin natin ang baka sa mainit na mantika. Siguraduhin hindi nagsisiksikan ang mga baka. Pagkatapos nating hanguin ang baka, igisa ang sibuyas, bawang at kamatis. Inuuna natin yung sibuyas kasi ang bawang madaling pumula. Ayaw natin masunog yung bawang, kaya uunahin natin ang sibuyas. Pag nalalanta na ang sibuyas, saka natin ilalagay ang bawang. Sangkutsahin. Tapos, ilagay ang ating kamatis. Lutuin hanggang malanta ang ating kamatis. Sa lutuing Espanya, ang tawag dito ay sofrito. So, ilalagay natin ang ating chorizo para magbigay ng smokiness na lasa. Pasensya na kayo, hindi ko maisip yung Tagalog ng smokiness. So, tapos isusunod natin ang ating paprika. Susunod natin ang ating siling verde. Ayan, napakaganda ng mga kulay ng mga gulay. Isang basong tubig. Hintayin kumulo bago natin ilagay ang iba pang mga sangkap. Ibabalik natin ang ating baka sa loob ng ating pinagisahang gulay. At lagyan ng isang beef bouillon, 2 tasa ng tomato sauce at ang ating patis na pampaalat. Takpan at hayaang kumulo sa mahinang apoy ng 2 hanggang 2.5 oras. Pag malambot na ang ating karne, pwede natin ilagay ang ating carrots at patatas. Ngayon, makikita natin na unti-unti nang lumalabas ang mantika ng karne sa sarsa natin. Bigyan ng mga 20 minuto para maluto ang ating gulay. Habang pinakukuluan natin ang ating karne, lulutuin naman natin ang ating bataw at ang pechay sa pamamagitan ng blanching. Ang blanching ay isang proseso ng pagluluto kung saan mabilis nating inilulubog ang gulay sa kumukulong tubig para maluto siya. Hahanguin mo siya, tapos ilulubog mo sa malamig na tubig para matigil yung pagkaluto niya pa, para hindi maging malabsak ang ating gulay. So, siguro mga 1 minuto, tapos hahanguin natin. Maganda rin ang blanching para lumabas ang berdeng kulay ng mga gulay. Haluin paminsan-minsan para sigurado kayong hindi dumidikit ang karne sa kawali. Ngayon, lalagay natin ang ating saging na saba. Meron tayong smokiness na galing sa ating paprika at chorizo. Tamis na nanggagaling sa ating saging. Alat galing sa patis.
Kaya talagang naiiba ang lasa ng putsero at hindi mo siya makukumpara sa mga mechado or kaldereta. Ang sabi nila, pag kumakain daw tayo, nauuna daw natin gamitin ang ating mga mata. So kailangan, pag tayo naghahain ng pagkain, maganda ang presentasyon. So bibigyan ko kayo ng isang magandang idea para ihain ang ating putahing putserong baka. Ayan, luto na ang ating putserong baka. Tamang-tama para sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Samahan niyo po ako ulit sa susunod pang mga lutuin. Ito po si Chef Liza, ang reyna ng kusina na naghahatid sa inyo ng kakaiba at nakakaaliw na mga paraan upang pasarapin ang ating mga lutuin. Hanggang sa muli! Ako po si Chef Liza, ang inyong reyna ng kusina.